Hello mga kabisyo at welcome sa 6th episode ng ating Kabisyo Podcast. Ako po si Rico Paniero at kasama ko si Christine Dera po. Yes, at espesyal ang podcast episode natin ngayon kasi kasama natin ay isa sa mga kilalang radio personality dito sa bansa. Yes, nakaka-pressure eh. Sa bansa? Oo, medyo kinakabahan ako doon. What? Kinakabahan. Kaya nga espesyal itong podcast episode natin. Pagkakabahan kayo, kakabahan din ako. So, kakabahan tayo lahat. Actually, di tayo kakabahan dito kasi si Sir is a motivational speaker. Yes. Okay. Baka mabigyan niya tayo ng mga baka mas ma-motivate pa ako ng Oo. Motivated na kayo dati pa eh. Mas motivate ako ng love life. Bonggang-bong sa iyong love life. So ito, wag na nating patagalin pa mga kabisyo. Please welcome our special guest sa ating Kabisyo Podcast, Mr. Julius Manahan. Yay! Good sir. How do I say it? Good morning, good afternoon, good evening. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hi Rico, hi Christine. Yes, sir. And, welcome po sa Love Radio sa ating Kabisyo Podcast. Okay, and welcome to Kabisyo Podcast. Yes. Podcast. First of all, sir, it's an honor na ikaw ay maging guest Thank you. ng aming podcast. Ang gwapo nyo pala, at saka maganda. Thank you po. Tatanggapin ko na, huwag ka na Kahit ganun lang, motivated na tayo. Sinimulan ko na. Okay. Para mas lumakas pa yung loob natin. Lakas yung loob natin. So, eto po, kilalanin natin ang mga kabisyo. Ang nag-iisang Sir Julius Manahan. So, sino po ang nag-iisang Julius Manahan? Julius Manahan, 38 years na sa broadcast industry. I started as a DJ. Okay, Legazpi, 8 years. I was transferred to Naga as a DJ. Pero nagsimula ako mag-manage ng radio station at the age of 27, I guess. Wow. So, from Naga, I went back to Legazpi. Then to Manila a couple of times. Then Cebu for 9 years. Bumalik ng Legazpi ngayon. I'm in Sorsogon. So, I hope na last na stop na to. Okay. And, I've always been with the FM side, no? I'm also a programmer. Ano pa ba? Ngayon, nag-evolve ako compared dun sa iba na hindi na tumuloy-tuloy sa radyo. Nag-evolve ako from being a DJ, naging tayo. Nagpunta tayo dun sa talk side, talk show. And recently, yun nga, hindi ko alam kung anong dahilan napunta tayo sa paggawa ng reels sa TikTok and sa content creation o yun, digital creator whatsoever. Actually, sorry kasi bata pa ako. Naririnig na kita sa radyo. Grabe ko naman. Yes. Yes, sir. Saan yan? Legazpi? Yes, Legazpi. Okay. Pork chop, sir, right? Yes, I started as pork chop kid. Narinig ko na yung pangalan na pork chop. So, nagulat ako nung malaman ko na ikaw pala si Sir Julius Manahan. Is named as Pork Chop on Air. Yeah. So, pinapakinggan na po talaga kita dati pa. Nagbigay sa akin ng pangalan na yan si Mike Enriquez. Because we were trained by Mike Enriquez. He used to be with RMN. So, puro food names kami noon. Yun talaga yung naririnig ko, Rico, sa even Naga. Yung mga from OKFM, so right? Kahit nung nalipat ako ng Naga, Pork Chop Kid pa rin yung dala ko. Pero, syempre, medyo mahaba yun. So, ginagamit ko na lang Chop. Chop so, and, yung mga naririnig ko kasi, Pork Chop, Billy Banana. Okay. Tony Macaroni. Tapos nagtagal na Kuya Chop. Yun. And ngayon, wala na. I don't use it anymore. I only use my full name, Julius Manahan, as a brand. Yes. Para isa lang. Para hindi nalilito. Kasi yung iba tinatawag Kuya Chop, tapos yung iba Julius. Sino yun? Bakit dalawa sila? Di ba? Ang daming pangalan. Nakakalito. Actually, kahapon, sir, di ba, sabi mo kahapon, nasa tip ng dila ko eh. Nakalimutan ko kasi sabi mo nung bata ka pa, napapakinggan ko na siya eh. Tapos yun, tinanong yung friend niya, tapos yun, na-confirm na. Sa bagay, okay lang naman. I'm 56, by Feb, I'm 57. So, ganun na. Medyo may edad na tayo. No, so it's okay, sir, kasi you look young by heart. Oy, salamat. Tsaka sir, okay lang naman yun kasi yung parang rebranding, pero nare-recall ka pa din kung ano ka before sa radyo. Yung pangalan mo, ito sikat na sikat tong tao na to, magaling tong tao na. Hindi naman. Okay hindi, lang. Sir, tama lang, salamat. Pero kasi
ako talaga noon, when I was in Albay, nakikinig talaga ako okay So what happened was, from Albay, okay FM doon, GB muna, okay FM. Then when I went to Naga, okay FM. So, bali ang nangyari sa akin, kung saan may bagong stasyon, akong taga-tayo. Isa lang yung station na hindi ko tinayo, na existing na siya for 18 years, yung Cebu. So, yung home radio Cebu. Pagdating ko doon, may tao na, magugulo nga lang, so inayos natin. Ayun. So, ayun Grabe yung ano ni Sir, no? Talagang, grabe yung milestone niya sa pagiging, isang radio broadcast. Sa radyo yan, pero syempre, yun nga, naging actor din tayo. Lumabas sa ibang mga, sa GMA, yung, I forgot. Kaya pala, Sir, looks familiar. Parang nakita kita sa TV. Ano yun? I portrayed the role of, the last time was, the dad of Michelle Madrigal, something, yung Cebu Collision Tragedy. We shot it in Cebu, and sa magpakailanman. Mga ganun. Kaya pala iniisip ko din, kasi sabi ko, parang may kamukha si Sir sa TV na nakikita ko. Hindi ko lang inaano kasi hindi ako sure. Sabi nga nung anak ko na si Janelle, yung artista din. Sabi niya, swerte mo naman kung kailan ka tumanta, dami mong offer. Ganun. Sabi ko, okay lang. Kasi after that, nung nagawa ko yun, may offers tayo with other network. Although, hindi ko na kinuha kasi nasa Cebu na talaga ako noon. Cebu-based na ako. Di ba, kaya nga, bukod sa familiar yung face ni Sir, pati yung pangalan, no? Yeah. Manahan. Yes, Manahan. Manahan. So, actually, napag-usapan po namin siya. Siya pala, anak pala siya ni si Sir Julius pala yung father ni ganito, ganyan. So, connect the dots. Ayun. So, ganun talaga. Yes, Sir, bukod po sa pagiging kilalang radio personality, and isa ka po sa mga sa mga pinaka-influential. Okay, salamat. Yes po, kilalang content creator dito sa atin. Ano po yung mga challenges na pinagdaanan niyo before? Well, sa pagiging radio personality, yes po. Nando na yung problema sa relasyon. Kaya pala ang dami. Hindi. Mangyayari niyan kasi I've been in and out of relationship. I mean, dahil sa radyo, yun especially nung younger days, talagang dadaan ko doon. Magpipinilyo ka, magluloko ka. Pero eventually, pag medyo nag-grow up ka o mature, magbabago ka naman. Okay, isa yun. Kaya nga medyo may mga anak tayo, mag-iba-iba yung nanay. So pag napunta tayo sa isang lugar, doon nagsisimula yung relasyon, yung mga ganyan. Ano pa ba? Sa pagiging content creator, una, parang walang nangyayari. Pero sige lang, diretso mo lang. One day, you just one video, parang pag nag-hit ang isang video mo, sunod-sunod siya. Kagaya nung nangyari sa akin, isang reel lang sa TikTok. Hindi ko akalain na sa loob ng 48 hours mag-1 million views siya. Okay. Tapos sabi ko, okay, one time lang yun. Nakilala ka. Hindi ko alam, may sumunod doon. In 6 hours, 1 million views ka. Wow. Di ba? Sakala ko tapos na. Tapos yun, after a while, 24 hours. Yung 1 million views sa akin in 24 hours, ordinary na siya. Depende sa content mo. Ayun. So, hindi ko naman siya plinano Hindi ko siya plinano. Nangyari na lang. Sir, did you still remember, ano ba yung main topic mo dun sa pinakaunang nag-hit na content mo? Okay. Yung proximity. Yung, halimbawa, yung relasyon na ako asawa mo, tapos nagtatrabaho ka sa ibang bansa. May lagi kang nakakasama dun. Sa ka-office mate mo, kasama mo. Mas nakakalamang yun. Baka ma-develop ka dun. Yun yung proximity issue. Na, di ba? So, yun yung alam kong yun yung una kong pumutok na video. Yung proximity issue. Na, especially pag may distance ka dun sa tawag dito? Sa asawa mo o sa boyfriend mo, mas nakakalamang yung laging kasama nun kahit di mo. Totoo, sir. Totoo. Kasi minsan talaga, totoo yung sinasabi ni Sir. Kasi medyo distance kayo ng partner mo and kung sino yung mas nalalapit sa kanya, parang doon na di-develop yung tinatawag natin na
Ano ba tawag dyan? Nagiging, yung may mutual. Nahuhulog. May mutual understanding na nagaganap. Nahuhulog. Ako nahulog, hindi naman ako sinabi. Unang-una, ano kayo malungkot kayo pareho kung malayo kayo pareho. Diba? So, may mutual in between the two of them. Kumukuha ka ng lakas dun sa kabila, at the same time siya rin. So, kayo talaga. So, tendency para ma-fall talaga. So, may temptation na issue. Especially kung... Sir, tingin mo, yung both party na yun, since both sila nahulog, tingin mo ba magtatagal sila? Depende sa tao Depende sa kanila. Kung hindi magkakasawaan. Or kung talagang may X factor yung dalawa, depende na yun. Kumbaga, nangyari yun, hindi dahil sa absence ng karelasyon nila. Talagang meron din. Nagsimula lang doon, meron din. Meron din. Sige, papayag na ako. Okay na. Sige na muna. Payag na ako doon. Sige na, okay na yun. Parang going na tayo dun sa pangatlong question natin. Apo. Okay. Kasi yun nga, sir, most of your contents are all about real life experiences. Syempre, di mawawala yung sa pag-ibig, sa heartache, sa heartbreaks. Tell us more about your perspective pagdating po sa usaping ito. Sa relationships. Heartbreaks. Okay. Siguro isa dun yung yung if it doesn't work or if it didn't work, gawin mo lahat. I-try mo pa rin na gawan ng solusyon, pero ginawa mo na lahat. Pag ginawa mo na lahat, wala pa rin nangyari. Distansya ka na. Give way na. Isa yun. Doon naman sa heartbreaks pa ba? Yes. Yeah. Heartbreaks. Isa dito yung lagi kong sinasabi na kung ano yung pananaw mo ngayon sa edad na to, halimbawa 20 years old ka, 5 years later o 10 years later, iba na naman, nagbabago yan so hindi natin maiiwasan na yung gusto mo ngayon later hindi na, meron ka na naman gustong iba, kasi sabihin na natin every 10 years yung perspective mo o pananaw mo sa buhay nagbabago. So, may joke nga niyan So kaya nga 'di ba, yung isabi ng iba, dapat yung marriage may expiration para pagtapos na pwedeng i-renew o hindi. Pero same lang 'yan. Kasi ako, base sa experience ko, nung 21 years old ako, iba yung paniniwala ko sa relasyon. Nung 30 years old ako, iba na rin. Nung 40, iba na rin. Nung 50, lalo na ngayon, iba na. So habang nagmamature ka, iba yung paniniwala mo, iba yung So, pero kung nandoon na yung pagmahal mo yung isang tao, pwede mo siyang hindi naman pagtiyagaan, pwede mo siyang lalo na kung nakakasabay sa iyo sa growth mo. Pwede kayo mag-last naman talaga. So, does this mean, sir, na age doesn't matter? Age does matter or age doesn't matter? Age doesn't matter. Para sa akin. Kasi ako, marami na ako nakarelasyon. Dati, usually yung mga older ako ng 4 years, 5 years, 6 years. Tapos eventually, I had older ako ng 10 years. I stayed with her for so long. Akala ko yun na yun. Akala ko hanggang 10 years lang. Ngayon, yung partner ko, 20 years gap. Wow. Diba? So, kung kailan ako tumanda, saka ako nagkaroon ng halos kaedad nung panganay kong anak. And it's okay. Wala namang issue I mean, it doesn't matter kung may... Actually, hindi namin pinag-uusapan yung edad Oo. Depende po talaga sa di ba? Sa nagdadala ng relasyon. Oo. And dito ko masasabi based dun sa mga in-express mo ngayon, sir. Talagang love moves in mysterious ways. Yes. Diba? Love can move mountains, pero mas maganda yung love moves in mysterious. Love moves in mysterious. Yung love can move mountains, parang hindi na ako naniwala doon. Parang malayo. Pero yung sa beast. Yung love moves in mysterious ways, parang yun na yun. In so many ways. Meron diyang halimbawa, kayong dalawa, nagkakilala kayo ngayon. Pag may spark, ora mismo alam nyo kung pwede o hindi. Diba? Kaya nga hindi ako naniniwala sa courtship. Lalo na yung long courtship. Hindi ako naniniwala doon. Kaya tama din yung sinabi niyo. Halimbawa, nagkakilala tayong dalawa, Christine. Diba? Yes, sir. Na-feel ko na gusto kita. Sasabihin ko agad sa'yo. Hanggang ganun lang. Pero kung same yung mutual yung feeling, why not? Why not try it? Diba? So, pwede nyo nang simulan ng relasyon, tapos ligawan mo na lang siya.
habang buhay. So, mas mahirap yung courtship eh. Yung courtship kasi, liligawan mo. Hindi naman yung tunay na ugali mo, di ba? So, ngayon ko talaga naiintindihan, Rico, sir. Meron akong kilalang taong ganyan kasi. Nag-usap kayo. We were talking about love. So, ito talaga yung pag-usapan eh. So, sabi niya, why not try? Kung feel nyo both, then go for it. Diba? So, ngayon ako mas nalilinawan. Nung panahon, parang pwede ba yun? Pero nung later, nung nag-mature tayo, sabi ko, yun, dapat ganun. Dapat ganun para makikilala mo kaagad yung tao. Kasi wala kang pakyut, wala kang pa-impress, magre-regalo ka. Yung totoo mo, di kayo kaagad, di ba? So, halimbawa, di ba, yung iba nga nagli-live-in, di ba? Kasi iba naman yung magsyota pa lang. Kaysa nung nagsasama na kayo sa isang bubong. Iba rin yun. Iba rin yun. Iba yung marireveal dun. Kasi sabi niya, nakakwento ko naman, kasi sabi niya, parang mas makikilala niya pa daw ang tao kung susubukan na nila. Kasi hanggat hindi kayo nagiging kayo, hindi nyo makikilala isa't isa. Kasi walang filter eh. Talagang lalabas pag courtship, ano yun? Nagpapa-impress ka lang eh. Pinapakita mo yung magagandang side mo. Nagbabait-bait yung tipong lagi kang mabango, lagi kang naliligo, di ba? Pero sa totoong buhay, pag kayo magkasama, minsan dungis-dungis mo na, pero di ba? Yun ang dapat hindi niyo winawala, yung magkasama na kayo sa bahay, tapos kahit ang dami mong ginagawa, dapat naliligo ka pa rin, nagpapaganda ka pa rin, di ba? Nagpapabungo ka pa rin para attracted yung asawa mo sa'yo. Hindi yung darating yung asawa mo galing trabaho, yung lalaki, pagdating mo, yung amoy ng babae. Kung anong ulam nyo, yun ang amoy ng babae. So, yun talaga yung nakakabawas points. Parang medyo turn off na naman. But actually, sir, nasa speechless ako kasi siguro lahat naman tayo eh. Pero galing ako sa mga relationships before na nagdaan talaga sa courtship. Okay. Yes, and ako din naman. Ngayon ko lang na-realize talaga na may point talaga, di ba? Na kahit ako ngayon naisip ko sa akin, siguro okay lang yung courtship. Huwag masyado matagal. Siguro pwede na 1 linggo. Di ba? 1 linggo lang. O kung kaya mo, nagkakilala kayo ngayon, sinabi mo sa kanya, gusto mo siya, more or less, sabi ng girl ganyan. Ay di bukas, pag nakita kayo ulit, the next kinabukasan, tayo na. Ganun lang. Simulan na natin. Wala na masama doon. And nakaka-relate pero hindi talaga, Rico. Mas nalilinawan talaga ako ngayon kung yun din yung way, kasi may kakilala din ako, sir. Ang dami mong kakilala. Actually, hindi siya madami, pero napag-uusapan namin yung way na sinasabi mo is yun din yung ginagawa niya, kasi ayaw niya ng mahabang baga prosesyon. Parang prosesyon. Tsaka wala namang revelation pa doon. Para mas makilala mo talaga. Yes. Tapos, di ba, naging kayo. Gusto nyo na magpakasal or gusto nyo na mag-live-in, another stage yun, another level yun. Di ba? Ibang usapan na pag marriage. Iba na yun. Ibang usapan na. Pero do you think, sir, since nabanggit natin yung marriage, ikaw, sir, do you believe na mas choice, bakit option ng ibang tao yung live-in instead of married life? Nung bata-bata ako, gusto kong makasal. Pero nung in the middle of my life, yung whatever you may call it, hindi na ako naniniwala. I mean, di ba, mas maraming nag-iiwalay na kasal. Yung iba, hindi naman kasal, pero nagtatagal. Umabot ako sa point na, piece of paper lang siya. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Ang importante doon, yung commitment, yung love. Kahit nakasal kayo, kung hindi naman maganda yung pundasyon nyo, wala din. Pero, at the end of, later, iisipin mo, okay pa rin naman yung nakakasal. Okay pa rin naman. And ako naman, I don't discourage naman people na magpakasal. Kasi maganda din talaga yung ikakasal. Kaya lang talaga hindi natin masasabi na in just, a piece of paper, kahit gaano mo pa kamahal yung tao, pag yan talaga nilandi wala. Inagaw ng iba, or umayaw talaga sa'yo, wala ka talaga magagawa. Yung piece of paper na yan, mawawala lang. Ako, kasal ako sa una, yung pinakauna. May isang anak ako doon. Yung pangalawa, wala. Kasi hindi naman ako pwede kasal. Yung pangatlo, may mga anak ako, hindi ako kasal.
Yung pang-apat, wala din. Tapos yung whatever, ang dami, no? So, may ano kumbaga, ang pangit doon, kung halimbawa kasi nagpa-anal ako nung una kong marriage, which hindi ako na-anal. Okay. Ang kagandahan, kasi hindi ako na-anal doon, hindi ako nakasal sa susunod. Kasi kung na-anal ako dito, nakasal ako dito sa susunod, magpapa-anal na naman ako. Di ba? Kasi, di ba, I mean, hindi mo talaga malalaman kung may problema o hindi. I'm not saying na I did not have any, wala namang perfect, di ba? Yung ideal na relationship or pasaway ako o babaero ako. Hindi naman ako babaero kasi pumasok ako sa isang relasyon, hindi ko naman pinagsabay-sabay. Kumbaga, isa-isa. Isa-isa. Kaya lang, pag umaabot ka sa point na nakikita mo na it will not work, alis ka na. Alis ka na. Kapag hindi ka na masaya, para hindi nawawala yung self-respect sa sarili mo at saka sa partner mo, tapusin nyo na. Nakaka-toxic na po, diba? Karamihan na naging karelasyon ko, lahat ko friends ngayon. And mas maganda yung relasyon ko sa kanila ngayon kaysa nung magkasama kami. Being friends with them. Oo. Ganun pa rin naman ang treatment, parang family pa rin naman. So, depende siguro yun sa tao. Sa akin, yun. Kung ano yung pwede sa akin, pwedeng hindi pwede sa'yo tsaka kay Christine. So, depende yun. Depende pa rin talaga. So, hindi talaga natin pwedeng sabihin na this is perfect. Yung hanggang saan mo ito tolerate, hanggang saan ang pwede sa'yo. Kay Rico, hanggang saan yung pwede kay Christine. Sa akin, ito lang hanggang sa akin. Diba? So, ito yung limit ko. Hanggang dito lang ako. Pag medyo hindi ko na kayang i-take, tapusin ko na to. Ganun lang. Ano masama doon? Yeah. Kaysa ipilit mo. Diba? Kasi mas masasaktan ka lang talaga. May stress ka lang. Ibig na maging mahaba pa yung buhay mo sa stress, baka mamatay ka agad. Life is too short, di ba? Ang importante kasi, bottom line, sa isang relasyon, masaya ka. Yes. Pag hindi ka masaya, get out of it. Leave. Parang yung sinabi ko nung nakaraan sa program ko, kaya nga tayo nakikipagrelasyon para maging masaya. Now, kung hindi ka masaya sa isang relasyon, get out of it. Kung nafe-feel mo na, actually, umabot sa point na naging masaya ako, solo lang nasanay ka ng solo, kaya lang may darating na naman. Ayan. Kaya minsan nakakatakot na pumasok ulit. Hindi kasi natin masasabi kung may darating o wala, hindi natin alam kung tsaka, wag nyong hanapin yun. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. Ako, legit yan, sir. Kasi, antayin nyo lang. Yes, opo. Based on experience. Talagang, pag pilit mong hinahanap, wala. Mas malayo siya. Mas parang hindi ka binibigyan ng chance. Ayusin mo yung garden mo, yung sarili mo, para lumapit yung mga paro-paro. Kasi kung pupunta ka sa garden mo, tas dadakpin mo yung mga paro-paro, lilipad yan. Hindi mo makuha. And ako din, sir, I believe talaga sa sinabi nila na love yourself first. Exactly. Tapos darating yung taong may magmamahal din talaga sa'yo. Correct. Yun. Kasi ang pinaka-perfect talaga daw na relasyon na papasukan mo is yung whole na siya. Mahal niya yung sarili niya, marami na rin siyang pinagdaanan. Ganun din. Tapos, magkakakilala sila. Pareho na silang whole. So, maganda. Ito naman, being whole na yung isang taong to, hindi niya na kailangan buuin yung sarili niya. Galing dito. Same. Yun ang maganda. Kung makakatagpo ka ng ganyan, or, hindi naman tayo lahat makakatagpo ng ganyan. Minsan lang, bihira. So, magpasalamat ka na lang kung makakatagpo ka ng ganyan. And you think, ako nakatagpo ba? Magpasalamat ka na rin kung magpasalamat ka na rin kung hindi ka makatanggap ng ganyan, ng taong ganyan. Okay lang kasi kanya-kanyang journey naman tayo Iba yung kwento ni Rico, iba yung kwento ni Christine, iba yung kwento ko. We have to be thankful in same ways kasi hindi talaga natin alam. Ano man yung dumating sa iyo, good or bad man, magpasalamat ka. Yes. Kasi at the end, dun sa dulo ng buhay natin, kung ang tawag dito, kung ano ka maging, contribution nyo, development yun, lahat ng pinagdaanan mo. Kasi ako, sir, tanggap lang ng tanggap. Tanggap lang. Ako din, sir, same sa sinasabi mo po ngayon. Kumbaga, ngayon din, natuto na din ako, thankful na din ako na parang sinaktan niya din ako. Kaya okay lang masaktan. Natutunan ko na din yung sarili ko na dito ako natuto sa pagbangon ko ulit na
yung ano. Uy, nagbangon. Bumangon. Nagbangon na dudurugin. Oo, yung bumangon ako. Okay lang bumangon. Okay lang. Okay lang. Wait lang. Parang yung sa kanta ni Regine, di ba? Okay lang. Hindi lang ako nang malalim. Okay lang. You made me stronger by breaking my heart, di ba? Oh. Ito, pag-uusapan natin yung mga hiwa-hiwalayan. Ito, sir, napapanahong issue. In your own opinion, ano ba talaga ang nangyari? What went wrong sa relationship ng Katniel? Katniel? Okay, Or sa iba na mga... nag-research din naman ako. Okay. Pero hindi rin naman masasabi na totoo yung mga na-research natin, di ba? May issue din daw talaga si Daniel sa girls. Matagal na daw. Matagal na daw. So, kumbaga, tinatanggap ni Catherine na okay lang. Siguro, umabot na rin sa point na one time, hindi niya na natanggap. Okay. So, doon pumapasok yung sinasabi ko kanina na nung bata-bata sila, talagang akala nila silang dalawa lang, di ba? Sinasabi niya nga ni Catherine na hindi ko ma-imagine na hindi siya asawa ko. Same with Daniel, di ba? Ano nangyari ngayon? Nawala. Di ba? Nawala. Kasi they grew up. Yeah. They grew up from being teens, 20s. So, ngayon siguro, ilan na ba edad nila? More or less. Nag-iiba yun. 30s na din siguro. Nag-iiba yun. Maaring nung panahon na yun, mahal na mahal nila yung bawat isa. Ngayon, iba na yung hinahanap ni Daniel. Pwedeng iba na rin yung hinahanap ni Catherine. I'm not saying na lalaki. Iba na rin yung gusto niyang buhay. Iba na rin yung, baka meron siyang gustong gawin sa buhay niya na hindi niya nagagawa dahil kay Daniel. Di ba? And same thing, both ways. Na baka maraming gustong gawin si Daniel na hindi niya nagagawa dahil tied up sila sa love team ni Catherine. Yun, para sa akin. Explore more. Yeah. And habang buhay naman, continuous naman yung exploration and learning. If you stop learning, you have a problem. Diba? So, para sa akin, sa tingin ko, maraming factor siguro na hindi natin alam kasi hindi natin pwedeng sabihin na ito yun. Baka lang, kasi hindi naman natin kilala yung dalawa. Hindi naman tayo yung nasa relasyon. So, baka maaring yun ang mga naging dahilan. And eto sir, narinig ko din to sa iyo before kasi nag-research din ako ng mga contents ni sir. Okay. Pero totoo to narinig ko to sa iyo sir, na ang babae talaga, from the very beginning, hindi talaga, ang babae is very strong. Yeah. Hindi talaga umaatras ng basta-basta. Hindi bumibitaw ng basta-basta yung babae. Kumbaga, parang, I think lang, no? Parang, umabot na din siya dun sa sukdulan. Oo. Parang naalala ko yan. Yung walang babae na gustong pabago-bago ng karelasyon. Kasi nakakapagod yun eh. Oo. Pati naman sa lalaki, di ba? Both. Lalaki, ganun din. Kaya lang, siguro nangyayari na lang. Diba? Oo. Kumbaga, siguro minsan, bumibitaw na lang talaga yung... Hindi ko naman nila lahat. Kasi siguro naman meron mga babae na gumagawa din naman ng same what other boys were doing. So siguro may mga babae lang talaga na, kumbaga, mahal mo pa yung tao, pero kailangan mo na din talagang bitawan for the main reason of self-love. Unahin mo na din yung sarili mo. This time. Kumbaga, edi kung magkabalikan kayo, kung maging maayos pa kayo, edi good, diba? Pag masyado na kasing masakit, hindi mo na matotolerate. Ang option mo na lang is to get away from it, to get out of the relationship. Sobrang nang masakit eh. Diba? Pag yung toxicity talaga, yung pag-uusapan natin. Diba? Kasi hindi mo na talaga kinakaya. Ang kagandahan lang doon, once you get out of one relationship and you move on and you are able to accept na wala na kayo, ang sarap sa pakiramdam, tapos makikita mo yung growth mo as a person. True. May growth yun, definitely. Hindi na yung dating Rico, may development yun kaagad. Hindi pwedeng konti lang, pwedeng marami, depende. Tapos dito talaga papasok yung sir, yung wala talaga sa tagal. Wala sa haba. Wala yun, hindi yun totoo. Kaya grabe no, ang daming affected, ang daming nabigla kasi 11 years. Meron akong relationship na 14 years. Wala. Bigla na lang, tapos na.
Diba? Ganun. Yung dahilan, di mo na rin malaman kung ano, pwedeng external. Pas meron namang bagong relationship, 1 year pa lang kayo, pero ang ganda ng takbo. Diba? So yung ano talaga natin, yung love story talaga natin, parang ano lang siya, parang movie. There will always be an ending. And new season ulit. New season. New chapter. Ganon. Oo, tama. Hindi mo lang alam kung ano yung kwento sa new chapter na yon. Yun ang aabangan mo. Pasalamat ka, ang dami mong kwento sa buhay mo kaysa wala. Yes. Diba? True. Very well said, sir. Kasi kung walang kwento sa buhay mo, ba't ka pa nabuhay? Yun yung purpose ng existence natin. Nakaka-motivate talaga ko. Sobra. So, actually, sir, talaga, ang dami ko pang mas natututunan ngayon and mas nagiging malinaw pa sa akin yung lahat. Kasi ganito, Rico, yung mga nangyayari sa akin ngayon, parang mas na-motivate ako. Parang, feeling ko nabubuo ako. Basta bottom line, ang goal as a person. Yeah. Ikaw lang, ako lang, ikaw lang. You don't set a goal na tayong dalawa, kayong dalawa. Unahin muna natin yung ikaw, siya, sarili. ako. Sarili. May goal ka as a person. Pag na-achieve mo yung goal mo na yun, sa tingin ko, susunod na lang yung iba eh. Yeah. Di ba? Susunod na lang yun. So, parang magnet yun eh. Pag maayos ka, lahat ng, kasi ano yan eh, pag very positive kang person, lahat ng positivity, sinusundan ka. Totoo, sir. Nakaka-attract siya eh. Totoo. Diba? If na-observe, ako, isi-share ko lang. So, yung nag-start ako talaga, with the help of you people, yung mga nandito kasama ko po ngayon, mga friends ko. Na-observe ko din yun sa sarili ko na parang, wow. Diba? Simula nung bumalik ako, parang binabangon ko yung sarili ko. Sunod-sunod siya. Actually, malalim yun. May sinasabi dyan na frequency, harmony, hindi ka, walang darating sa, ang tawag dyan, walang darating sa buhay mo na hindi ka in harmony with. Okay, ibig sabihin, magkaparehas kayo ng frequency. So, pag ang frequency mo, toxic, karamihan toxicity, mas maraming toxicity darating sa buhay mo. Pag ang frequency mong ginagalawan maayos, joy, may good vibes, good health, you will be attracting more of that. Ganun lang yun. And it's a good segment. Maniwala kayo sa akin. Hindi Law of attraction. Maraming pilosopo pero napakasimple na akala niya, ano ba yung pinagsasabi mo? Para ka ng buwang. Totoo yun. I mean, sa age ko naman sigurong to, I'm turning 57 by next year. Dati, hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, imagine, bigyan ka ng sitwasyon na paulit-ulit. Hindi ka pa ba makukumbinsi. Tapos, tinatry ko na siya. Pinapractice ko na siya. And it's really happening. Maganda lang yun. Get away from toxicity, get away from, di ba? Sabi ko nga, happiness attracts happiness. Yes. Yung law, parang yung law. The same thing as loneliness attracts loneliness. Toxicity attracts toxicity. Totoo. Diba? So, totoo talaga, sir. Ganun lang yun. Oo. Based on my experience, hanggat hindi ako umaalis doon sa toxic place, araw-araw, napifeel ko yung... Di ba yung sinasabi ko? Pansinin mo, pagising mo sa umaga, pansinin mo, pagising mo sa umaga, bad trip ka kaagad. Bad trip ka maghapon. Magdamag. 24/7. Bad trip ka maghapon. Ganun yung ibibigay sa'yo. So, pag pangit ang mood mo sa umaga, ayun. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy yan. Hanggat nandun ka sa ganung mundo. Dami-dami na pati yung mga nasa paligid mo. Oh, yes. Ganun Toxic talaga. na rin. So, ito talaga, I'm just going. So, motivated ka. Yes. Ito, that being said, sir, Yeah. As a motivational speaker po, ito na, pag-uusapan lang naman natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ano pa po yung pwede mong ma-i-advise sa mga kabisyo natin na may mga pinagdaraanan sa buhay? Pinagdaraanan, negative, medyo mga heavy, ganyan. Sige lang, daanan nyo lang. Lilipas din yan. Huwag nyong piliting mawala ka agad. Although, you will have to do something about it. Diba? Kung may problema, gagawan mo ng solusyon. Pero kung ginawan mo na ng solusyon, ginawa mo na lahat, pero wala pa rin nangyari, hayaan mo na lang. May Diyos naman tayo. We can only control that. Ang magagawa lang natin, yung kontrolado lang natin. Pag hindi na natin kontrolado, hayaan mo na siya.
Siya nagagawa nun para sa atin. Pero bottom line, lahat lumilipas. Yeah. May gawin ka o hindi, lumilipas yan. Pero mas maganda kung may gagawin ka. Lumilipas, lilipas. nagbabago. Nagbabago. Yeah. Tsaka pag nilampasan mo yun, huwag mo sasabihin na wala nang mas malalang mangyayari doon. Meron pa. Marami. Kumbaga walang katapusan yan. Step by step and kumbaga nagsisimula ka pa lang. Ang kagandahan lang doon, nalampasan mo yung isa. Yeah. Ang dami mo nang nilampasan, tapos bibigyan ka ng problema ulit. Lampasan mo ulit. Pare-parehas lang yan. Totoo. Kahit gaano kabigat. Oo. Kasi iba-iba yung pinagdaraanan. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Actually, yan ang buhay daw natin sa mundo ay parang role play lang. Gampanan mo lang yung role mo. The best that you can. Now, kung hindi mo siya magagampanan, medyo sumablay ka, sumayad ka, okay lang yun. Pwede mo namang ulitin. Pwede mo nang nagkamali ka. Pwede mo namang baguhin. Ulitin ulit. Yun nga sinasabi mo, yung babangon ka ulit. Okay lang yun. Well, you just need to stand up na dire-diretso one time. Halimbawa, sa success o sa negosyo, once ka lang babangon na hindi ka nababagsak, ibig sabihin, okay ka na. Pero maraming beses kang babagsak bago ka tatayo ng dire-diretso. Pwede one time ka lang tumayo ng diretso, pero sabihin natin 100 times kang nag-fall. Okay lang yun. Kaya dun sa last part, hindi ka na nag-fall kasi na-master mo na siya. Ganun lang. So nothing's wrong of failing. No. Kasi karamihan sa atin natatakot na magkamali. Di ba mag-fail sa buhay. Yeah. Pag hindi ka nag-fail, ewan ko lang, pag hindi, I mean, personally, kung hindi ko pinagdaaran yung ang dami kong failures, that's one of the reasons why I'm able to talk like this. No? Ang dami kong alam, dahil na rin sa personal experience ko, ang dami kong failures. Negosyo, relationships, pamilya, sa mga anak ko. Ang dami kong failures sa mga dreams ko, sa pagklase ko. Ang dami, sobrang dami. Pero, sa ngayon, sa stage ng buhay ko, masaya ako kasi lahat ko pinagdaanan yun eh. Natuto ako dun. So, may kwento ka, sir. May kwento tayo. Binabalikan mo and, kumbaga, tinatawanan mo na lang siya. And that's the reason why, we guys are talking about this. Nakuha ko na yung mission ko sa buhay. Yun nga, to inspire, to motivate, sabihin na natin kung ano-ano pa. But, yun lagi, di ba, ang tagline ko, I speak to heal. Yeah, I speak to heal. Meron pa niyan, I speak to help. Yung pagtulong kasi, hindi naman nangangahulugan material, pera. Yeah. Di ba? Pwede namang ganito lang, sa pag-uusap natin, may matutulungan tayo na nakikinig, nanonood. Di ba? Tapos, yung healing, dalawa kasi yan di ba, sa Christian thing natin noon, kailangan mong humingi ng dalawang gift. Hiningi ko noon is, ano na ngayon, nakalimutan ko na isa yung, basta yung isa yung healing, yung isa, yung alam mo yung mali at saka tama. Yung healing, yung isa, parang binigay na sa akin. Bakit sabi ko yung healing? Ang tagal-tagal na hindi binibigay. Yung healing ba, yung physical healing, yung gusto mo magpagaling na may sakit. Ngayon, nakita ko siya na yung healing na binigay sa akin was hindi ganun ibang klase. Yung skill, yung talent mo na nandito ngayon, yung ability mo to speak and relate to another person. Diba? Nagsimula ako sa content creation. Siyempre, ang habol natin, monetization, diba? Yeah. Popularity, followers. Ngayon, naiba na siya. Nandyan na yung monetization. Pero, I will not stop because ang dami nang nagpapasalamat sa'yo na bago yung buhay nila. Diba? Nakakatulong ka, na-inspire mo kami. Meron nga dyan na dapat wala na ako sa mundong ito. Nung napanood ko yung reel mo, na bago lahat. So, yun. Doon na ako nakatutok ngayon. Ano pang content ang pwede kong gawin para makarelate yung tao? In a way, mabuksan yung pag-iisip nila o ma-inspire sila. Yun na yun. Yung revenue kasi, yung monetization, it just follows sumusunod na lang yun. Pero dapat, hindi yun yung pinakagul mo. Kumbaga, sir, bonus mo na siya. Bonus na lang siya. Parang parang in a broad perspective, what is your purpose in life? Yeah. Parang ganun. Kasi karamihan sa atin, tumanda na lang, yung iba nga namatay na, hindi pa natin alam yung purpose natin sa buhay. Kahit ako, hindi ko alam. Ngayon, pakunti-kunti, naiintindihan ko na siya. Why I stick to the radio for so long, nagnegosyo naman ako, pero nasa radyo pa rin ako. Bakit
why do I have this gift of a voice? Yung voice na meron ako. Sabi nga nila nung panahon ng bata-bata, you're the man with the golden voice, di ba? Siguro maganda naman siguro yung boses ko, di ba? Tapos, along with the knowledge, because of my experience, glinend ko siya. So, ito na ngayon yun. Kahit ako sir, nitong mga previews, parang tinatanong ko sarili ko, ano yung purpose ko sa? And now, as we speak, parang, hindi ko pa naman na-figure out, parang okay lang yun. Ako kung na i-explore kung ano pa yung magiging purpose ko sa buhay. Ano tayo, may skill tayo, may talents tayo, tapos sasamahan mo yun ng purpose mo sa buhay. Swerte mo kung at a young age sa buhay mo, na-discover mo na kagad, na-realize mo kung ano yun. Pero yung kung iba, matanda na, saka na-realize, okay lang yun. Okay lang yun. Don't trust things. It goes with passion. Ang passion kasi, pag sinabi mong passion, yun yung mga literal na sinasabi, okay lang magtrabaho kahit walang sweldo. Yeah. Gagawin mo yun kasi kahit wala ka makukuha. Gagawin mo yun kasi gusto mo. It's your passion. Yun ang mission mo. Yun ang purpose mo sa buhay. Nakalinya doon. Ano yun? Yeah. Ano yun? Pag na-identify mo kung ano yung passion mo, malapit na doon yung purpose mo sa buhay. Ay, i-dissect mo na lang, i-evolve mo na lang. Diba? Many times na akong lumabas sa radyo, ayoko na, nababurnout na ako. But people would say close to me na, sayang, gamitin mo yan to change lives. Di ba? Gamitin mo yan to inspire people. Yun naman dapat May sukli yun. Ang sukli nun, automatic na. Kasi, basta, yung ability mo to help, hindi yun puro material. Yung ability mo to heal, hindi yun puro physical. So, yun nga, sinasabi ko, I speak to help, I speak to heal. And as we speak, sir, we are health and we are healed. So, napakinggan natin. The mere fact that we're talking about this na ganito, tayo, nahihil tayo. Yeah. Okay. Kahit, halimbawa, may caller ako sa radyo or sa TikTok, may nagbigay ng problem niya situation. Pinakinggan ko lang yan. Kahit di ako magsalita, the mere fact na pinakinggan ko siya, na-relieve siya. Yun, okay na yun. The mere fact na inailabas niya yung sama ng loob niya, okay na yun. Kahit di ko na siya bigyan ng advice. Totoo. Oo. Kasi ako, Rico, may mga di ba, pag nag-uusap-usap tayo, I have many questions sa sarili ko na minsan hindi ko siya kayang ilabas, but I am waiting for an answer. Pero parang ngayon, sa sinasabi ni Sir, unti-unti, nasasagot ko siya. Yeah. So, why? Bakit? Ito pala to. Ito pala yun. Though, hindi ko talaga siya, minsan hindi ko sinasabi sa inyo, pero ang dami kong tanong na nasa isip. Tsaka, Christine, hindi naliliwanagan ka ngayon, hindi dahil sa akin. Yeah. Sa'yo. Dahil yun sa'yo. Wala nang may ibang maglilinaw nun. Ikaw lang. Sarili mo. But of course, nai-aid ko lang. Nai-aid ko lang. Kasi ako, parehas nyo. Diyos ko, kung alam nyo lang. Warrior ako dati. Sobra. Di ba? Nawala ko yun. So, there's nothing good in worrying. Grabe ako mag-worry dati. So, ang dami kong pinag-worry sa buhay ko. Masyado ka din, sir, nag-overthink. Isa pa yan. Nakakabuang yun. Same as I. And it's not good. Isa yan sa pinaka-cancer ng buhay. Yeah, pinagdaanan ko din yan, sir. And hindi mo kailangan mag-overthink. Nakakabuang talaga siya. Grabe pero yan. At least, sir, kumbaga, pwedeng hindi ka makahinga pag ganyan. Yeah. Diba? Merong mga panic attack siya. Diba? Sobra. Naramdaman ko din yan. Sobra previously. Talaga. As in, kumbaga, hindi mo na kinakaya. Kailan, my God, saan nyo na ako dadalhin, please? Kahit nasa open space ka, pero ibaon feeling nyo na mo, ako, please. Hindi ka nakakaya. Oo. Yung tipo, may iniisip ako minsan, sir, ibaon nyo na ako, please lang. Actually, nung may karelasyon akong na-experience yan. Ano nangyayari sa'yo? Ganyan. Pero nung ako na, ang nandun sa sitwasyon, naintindihan ko siya. Diba? Ako kasi, sir, din dati, sabi ko, OA naman, mga ganyan-ganyan. Pero nung ako na talaga yung nasa ganong sitwasyon,
saka ko lang siya naintindihan na ganito pala siya kahirap. Lalo na kasi nung mga bata pa tayo, wala pa tayo masyado pinoproblema. Lalo na yung nandiyan ka na sa part na yan, ikaw na yung mag-iisip mismo kasi hindi mo kaya, hindi mo afford na magpagamot. Iisipin mo talaga sa sarili mo paano ko to lulusutan. Paano ko to lalabanan ng ako lang. Actually, ano yan mag-physical man yan, mag-emotional, mental, spiritual. Yeah. Ang maghihilang naman talaga sa sarili natin. Tayo lang naman. Totoo. Diba? Kahit sabihin ko, I speak to heal. Yeah. O, nakinig ka lang. Pero hindi ako nag-heal sa'yo. Ikaw mag-heal sa sarili mo. Nalinawan ka lang. Motivation lang naman. Motivation. Pero ikaw pa din talaga. Wala namang iba. Sa sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo. Kasi ako masasabi ko talaga, ikaw lang talaga yung kailangan ng sarili mo. Huwag mong iasa yung sarili mo sa iba. No. Nobody will love you. Parang yung mga ina-advise ko rin, sir, sa mga listeners namin dun sa secret files namin na at the end of the day, kayo pa rin yung makaka-figure out niyan Kung may mga mag-a-advise sa'yo, may papayo sa'yo, kung pwede mong gawin. Totoo. Pero at the end, ikaw pa rin yung gagawa ng kahit anong pangaral, advice, kung ano pa man, pag hindi mo ginawa by yourself, ikaw pa rin ang gagawa niyan. Hindi wala mangyayari. You are still the boss of your own life. Yes. Legit. Diba? So, yan. Walang iba. Ikaw lang talaga. Hugot yarn. Well, anyways, thank you, sir. Yeah. For you're welcome. Ang dami naming natutunan, ang daming na-realize sa usaping ito. Pero bago natin... Wala na kayo nakalimutan, baka meron pa pag-usapan natin. Ito, actually... meron pa. Sige. Meron pa po, sir. Pahabol. May pahabol. Sige. Take it away, So, ito na, sir, yung sinasabi namin sa kanina, yung pass talk. So easy lang. 10 ano lang naman siya. Kailangan ba maging honest? Yes. So, eto na. Sisimulan ko na to, sir. Hindi ko na patatagalin. Okay. So, sasagutin mo lang siya dun sa dalawang options na bibigay ko sa'yo. So, syempre, sir, sa pakikipagrelasyon, simulan na natin. Ready na. Ano yung dalawang options na yun? Eto lang naman siya, sir. Okay. So, since, di ba, na-mention mo kanina may karelasyon ka naman. So, sa pakikipagrelasyon ba, sir, anong mas bet mo? Bata o same age? Bata. Maputi o morena? Maputi. Text or call? Call. Marriage or live-in? As of now, live-in. Love or career? Career. Paskong may pera o paskong may jowa? Paskong may pera. Yeah. Practical tayo. Practical. Kasi pag may pera ka sa Pasko, magkakajowa ka rin. Yeah. Malapit siya. Chocolates or flowers? Flowers. Okay. Hamon sa Pasko o hamon sa pag-ibig? Hamon? Hamon sa Pasko o hamon sa pag-ibig? Hamon sa pag-ibig. Challenge. Gusto nyo yung challenge. Parang mas masarap yun, Oo. Apple or Android? Apple. Or Android? Apple. Sawa na ako sa Android. Apple naman. So, describe love in one word. Happiness. Galing. Happiness. So, yan lang. Wow, ganun lang siya kabilis. Magiging honest ka talaga. Yeah. Hindi mo kailangan mag-isip. Talagang on the spot. Yeah. So, yun lang. Ganun lang siya. Ganun lang. Well, anyway, sir, bago tayo magtapos, any message para sa viewers na, sa listeners na? Thank you sa viewers, sa listeners ng 99.1 Love Radio and sa podcast, Kabisyo Podcast. Yeah. And ano pa ba? Sa mga viewers sa Facebook Live? Yes po. Alright. Thank you, Kining. Thank you kay Miss Christine and kay Rico. Sure. And sa MBC, no? Yes. MBC 99.1 Love Radio. Yes. And on behalf, sir, ng Love Radio team, maraming salamat. Thank you din. Thank you so much, sir, for giving us a time. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Thank you so much, sir. Thank you. Tuloy nyo lang yan. Actually, sir, kanina ako kinakabahan din ako. Sabi ko, wow. Hindi makailangan. Ako rin, sir. Kinabahan ako, sir. Kasi, syempre, nakikita natin yung mga contents. Kailangan nyo pang maraming pagdaan ng pagsubok sa buhay kasi kinakabahan pa kayo. Pag halos nadaanan mo na lahat, hindi ka nakakabahan. Parang ang dami pa natin kakainin bigla. You have to take things as it comes. 'Di ba? Usually, okay, may podcast. Tapos nakilala ko si Rico, si Christine. Sige, mag-usap tayo. Wala na 'yun. So talaga we're just darating kayo doon eventually.
Hindi mo naman pwedeng biglaan. Hindi pwede ngayon nandun na kayo sa level na yun. Kailangan yung pagdaanan yun. And pag dumating yun, sir, yung time na yun, hindi ka po namin makakalimutan, sir. Ay, salamat, sir. Thank you, sir. Sana buhay pa ako noon. Oo, sir. Yes. So, anytime naman, if you guys wanna do it again, let me know. Yes, sir. Looking forward, sir, sa part 2 ng ating podcast with Sir. Na-excite ako doon sa Fast Talk. Yeah, so sir, may idea ka na, sir, dito. So pwede mo din siyang gawin ng fast talk natin. Next time medyo hindi, wag naman sexual. Medyo tawag diyan? Parang may pagka-konting sir. Basta bahala na kayo. Basta yun eh. At next time 20 question. Yun na yun. Parang ang saya. Parang saya. Dagdagan natin yan. So anyway, again, maraming salamat po kay Sir Julius Manahan. And dito na po nagtatapos ang Kabisyo Podcast Episode 6. Kita-kits po tayo sa susunod nating episode. This has been Rico Paniero and Christine Dera po. And thank you so much, thank you, guys. Sir Julius Manahan po. Yan, i-follow nyo din po si Sir sa kanyang official Facebook page. Sir Julius Manahan. Sa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Okay. Puro lang Julius Manahan. So, syempre kami din po i-follow nyo kami sa aming official Facebook page ng Love Radio Naga. And of course, Rico Paniero Naga official Facebook page and Christine Dera Naga official Facebook page. And don't forget our Love Radio Naga Facebook page. Po. Alright? Thank you so much, guys. Bye! Bye!